Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Dogwifhat Hut ngayon pong April 4 taong 2024. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, umpisahan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Dogwifhat Hut dito sa ating daily chart time frame na ito. At ayan, mapapansin po natin na ang market price or price actions ni Dogwifhat Hut ay naglalaro po siya dito sa loob ng isang ascending channel pattern. Ayan, mapapansin natin na tumatalbog-talbog lamang po siya dito sa upper portion niya. Ayan, at saka lower portion niya. Ayan, kaya nabuo po. Ayan, ito po yung upper portion at ito po yung lower portion ng ating channel pattern dito. At ayan, medyo matagal-tagal na po siyang naglalaro dito. At ayan, itong mga nakalipas po na March 31 at saka April 1 ay akala na po natin na dito na siya magkakaroon ng breakout. Pinantayan po natin yan. Kasi kung pag magkakaroon po siya ng breakout dito ay ayan, ito po ay magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. Pero ang nangyari po ay nauwi po ito sa isang rejection. At dahil sa isa itong rejection ay syempre ito po yung ating naging price projection. Babagsak po siya. Ayan. Kasi rejection, hindi nga niya kayang basagin. Kaya syempre wala na siyang ibang mapuntahan kundi tahakin ang opposite side nito. Kaya yan po ang kanyang ginawa ngayon. At siya po ay bumabagsak at mukhang siya ay patatamaan po niya ulit yung lower portion naman ng ating channel pattern dito. Yan, babagsak po siya dito. Yan, kung pag hindi po niya kaya yung upper portion, yan ay babalikan niya yung lower portion para subukang basagin ulit. Ngayon, kung pag hindi po ulit kaya, ay babalikan niya ulit yung upper portion. Ayan, dito naman para subukang basagin ulit yung upper portion. Kung hindi niya rin kaya, ay babagsak din po siya ulit. Ganyan. Hanggang sa mahanapan niya yung part ng channel pattern natin dito na kaya niyang basagin. At kung saan po siya nagkaroon ng breakout, ay dyan po siya lulusot at ipagpapatuloy niya yung kanyang trend direction. At sa ngayon ay ang ginagawa po nitong si Dogwifhat ay ayan. So patungo naman siya dito sa lower portion ng ating channel pattern na ito para subukan namang basagin dito. At mapapansin din po natin na meron po tayong isang minor support line dito sa 3.2992. Yan, minor support line lang naman po ito na nabuo dahil sa mga rejections natin dito. Ayan, mga konting rejections lang naman po yan. At saka meron din po tayo rito. Kaya nabuo ang ating minor support line dito sa 3.2992. Kaya ito po ay dagdag yan sa pagpigil sa pagbagsak ni Dogwifhat Hut. Kaya kung pag-aabot po siya rito sa lower portion ay ayan, may kasama po yung lower portion natin dito na channel pattern. Ayan, sa pagpigil ng pagbagsak nitong si Dogwifhat. Kaya mukhang dahil dyan ay posibleng magkakaroon lamang ng rejection itong si Dogwifhat. Kung sakaling bumagsak po siya rito ay mukhang magkakaroon lamang po siya ng rejection dyan. At ayan, aakyat po ulit siya para magpatuloy sa paglalaro ang kanyang market price dito sa loob ng ating channel pattern dito. Pero wag pa rin po tayong pakakasiguro na hindi po kayang basagin ni Dogwifhat ang lower portion niya rito or ang support line natin. Kasi kung pag nabasag po ito, yan ay posible po itong bumagsak. Ayan, pag nakawala po siya rito ay ayan, parang ito na po yung sinyalis na babagsak siya. At posible po siyang bumagsak hanggang dito sa 2.11 na sunod na support line natin dito. At malamang ay baka tatagusin niya lamang po ito. Ayan, kasi hindi po sapat ang minor support line natin dito para pigilan niya
ang breakout dito sa trend support line. Kasi kung pag dito sa lower portion ng ating channel na ito, kasi kung pag saan po siya talaga magkakaroon ng breakout dito, ay dyan po siya may magaganap po na isang matinding trend direction, or may magaganap na price surge kung pag sakaling nagkaroon siya ng breakout sa kanyang channel pattern na ito. Kaya kung pag dito po siya nagkaroon ng breakout sa upper portion nito, ay magkakaroon siya ng upward na price surge. Pero kung pag dito naman po siya nagkaroon ng breakout, ay makakaranas naman siya ng pagbagsak. Yan, isang matinding pagbagsak na ayan. Yung ating QQE mode indicator naman po rito ay mapapansin natin na lumiliit yung mga sukat nito. Kaya nagpapakita po ito ng paghina ng selling pressure. Kaya yan po ang dahilan kung bakit yung mga nabubuong candlestick natin ay mga bearish candlestick. Kaya sa tingin ko ay magpapatuloy po talaga ito at babanggain niya ang support line natin dito na 3.2992 or ang lower portion ng ating channel pattern na ito. Ayan, pagdating po sa pag-i-spot trading, ay syempre dapat ay meron po tayong nakaabang rito na buy pending order dito. At least dito sa 3.2992 na support line. Or dito, pwede na rin nating itapat dito sa lower portion ng ating channel pattern na ito. Kasi ayan, babagsak po siya rito. At syempre, dito na rin, pwede na rin po tayong mag-abang ng buy pending order sa presyo na ito. Dito sa sunod na support line natin dito. Sa 2.13. Ayan, mag-abang na rin po tayo rito ng buy pending order natin dito sa 2.1323. Kasi hindi natin alam kung pag nagkaroon siya ng breakout dito ay sa tingin ko magiging mabilis po ito. Price surge ang mangyayari dito kung sakaling magkakaroon siya ng breakout dito. At mahirap pong timingan yan. Kaya mas maganda yung nakahanda na po yung ating buy pending position dito or sa ating spot trading. Yan, 2.1323. Kaya yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Dog with Hat. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.